John chapter 14 verses 13 to 14. And it says, "And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it." Basahin po natin sa Tagalog version. "At anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan." Welcome po sa pagpatuloy ng ating Bible Study Series, Paano Manalangin at Makaranas ng Sagot ng Diyos. Sa part 1, natutunan natin na ang Diyos ay hindi malayo. Lumapit tayo sa Kanya. Sa part 2, napag-usapan natin na hindi lahat ng gusto natin ay kalooban ng Diyos. At sa part 3, pinag-aralan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Paano magtiwala kahit hindi pa nakikita. At ngayon, natako tayo sa isang bagay na halos lahat ng Kristiyano ay ginagawa. Pero minsan hindi natin mapag-isipan mabuti. Ito yung linyang madalas nating sabihin sa dulo ng panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pero itanong natin ngayong araw, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Formula ba ito? Password ba ito? May kapangyarihan ba sa mismong pagbanggit ng salita? O may mas malalim na gustong ituro ang Panginoon? Mga kapatid, aminin natin, minsan parang nasanay tayo. Parang automatic, panalangin, tapos ending, sa pangalan ni Jesus, Amen. At walang mali doon. Pero minsan hindi na natin naiisip kung ano ang sinasabi natin. Parang may iniisip ang ilan, kapag nasabi ko ito, mas malaki ang chance na sasagutin. Kapag hindi ko nasabi, baka hindi tanggap. Pero tanungin natin, ganun ba talaga itinuturo ni Jesus? Sa Biblia, ang pangalan ay hindi lang tawag, hindi lang label, hindi lang pagkakakilanlan. Ang pangalan ay konektado sa katauhan, sa karakter, sa otoridad. Kapag sinabi mo noon, sa pangalan ng hari, ibig sabihin, hindi lang binanggit ang pangalan, kinakatawan ang kalooban ng hari. Ganito rin ang ibig sabihin ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Hindi ibig sabihin, Lord, ibigay mo dahil sinabi ko ang tamang ending. Ang ibig sabihin, Ama, lumalapit ako hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kay Kristo. Napakalalim nito. Kasi totoo naman. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi tayo lumalapit dahil mabait tayo. Hindi dahil kumpleto attendance natin. Hindi dahil mahaba panalangin natin. Lumalapit tayo dahil si Jesus ang nagbukas ng daan. At ito ang magandang balita. Hindi mo kailangan pilitin ang Diyos para pakinggan ka. Dahil bago ka pa lumapit, si Kristo na ang gumagawa ng daan. Pero may isa pang bahagi na mahalagang maintindihan. Kapag sinabi natin in Jesus' name or sa pangalan ni Jesus, hindi lang ito tungkol sa access.
tungkol din ito sa alignment. Ibig sabihin, ang hinihingi ko ba ayon din sa puso ni Kristo? Ito yung medyo mahirap. Kasi minsan gusto natin gamitin si Jesus para makuha gusto natin. Pero ang tunay na panalangin, hinahayaan nating baguhin ni Jesus ang gusto natin. May pagkakaiba yun. Halimbawa, nanalangin tayo, Lord, pagpalain mo ako. Maganda. Pero bakit? Para saan? Para lang ba mas gumaang buhay ko? O para mas marami akong mibigay? Lord, gamitin mo ko. Maganda rin. Pero handa ba ako kung anong paraan niya ay hindi ko inaasahan? Kasi minsan gusto natin gamitin ng Diyos. Pero sa kondisyon natin. Pero ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay pagsuko sa paraan niya. At alam ninyo kung sino ang pinakamagandang halimbawa? Si Jesus mismo. Sa din bago sa krus, nanalangin siya in Luke chapter 22 verse 42. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunpaman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Napakaganda nito. Si Jesus na walang kasalanan, nananalangin, ipinahayag ang nais. Pero sa huli, nagpasakop. Napakalalim. Hindi niya ginamit ang panalangin para pilitin ng Ama. Ginamit niya ang panalangin para manatiling kaisa ng Ama. At mga kapatid, ganoon din tayo. Minsan iniisip natin, ang layunin ng panalangin ay baguhin ang sitwasyon. At oo, ginagawa yun ng Diyos. Pero madalas, bago niya baguhin ang sitwasyon, binabago muna niya ang nananalangin. Habang nananalangin ka, lumalalim pang pagtitiwala, umuhupa ang pride, lumalakas ang pananampalataya, at minsan pareho pa rin ang sitwasyon, pero hindi ka na pareho. Kaya sa susunod na magtatapos tayo ng panalangin at sasabihin natin, in Jesus' name, Amen. O sa Tagalog, sa pangalan ni Jesus, Amen. Huwag nating isipin na iyon ang magic words. Hindi yung password, hindi yung formula, hindi yung shortcut. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa relasyon natin kay Kristo. At ang pinakamagandang bahagi ng panalangin, hindi lang ang matanggap ang hinihingi, kundi ang malaman na may Ama tayong nakikinig at may anak na nagbukas ng daan para makalapit tayo. Mga kapatid, manalangin tayo hindi para kontrolin ang Diyos, kundi para mas makilala siya. Hindi para mangyari lagi ang gusto natin, kundi para matutunan nating mahalin ang kalooban niya. At doon, unti-unti nating mararanasan ang tunay na sagot ng Diyos. God bless.